si Manny Garcia, isang tatay, isang asawa. Lumipat kami rito. Itong bahay na to was 45 square meters. Kasama lahat, everything. Malaki lang yung lote, pero yung bahay maliit. Nag-i-improve lang kami as dumadahas pag nagkakaroon ng bagong anak. Dadagdag ng kwarto, kaya tawag nila dito Lego eh. I'm Ditas Garcia. 1986 nung lumipat kami rito sa Cainta. Yung nakikita niyo ngayon, concept lahat ni Manny yan. Kasi siya yung nag-aayos nitong bahay, siya yung... Lahat yung mga nakikita niyo sa wall, mga photo, yung photo wall, siya lahat nag-ayos niya. Lagyan ko na lang siya ng pictures ng mga anak ko. Kasi dito ko lang sila makikita eh. So magbula yan sa amin, tapos papunta sa mga bata, hanggang sa, yun, graduate na sila. Yung apat naming anak, si AB, CD, EF, GH. Yung mga pangalan na yon, hindi naman talaga una sinadya. Nung si AB, Anthony Bernard kasi ang pangalan niya. Ang patron saint namin, si Saint Anthony. Yung mother niya, ni Manny, ang pangalan Bernarda. So pinagsama lang namin yung Anthony Bernard. During that time, uso yung initials ang mga nicknames. Kaya nickname niya AB. Ang full name ko talaga is Gerald Hansel Garcia. They call me GH. So I'm the youngest of the children of Manny and Ditas Garcia. Ang lagi lang nire-remind sa amin, gawin niyo lahat ng gusto niyo, basta huwag niyo lang kalimutan magsimba. Ito, nakakatawa to eh. Ito yung picture ng mga ampun ko. Ito yung mga ampun. Ibig, lahat lumaki ito sa bahay. Ang tawag sa akin nila, the Godfather. Kaya may mga pangalan yan eh. Actually, in English na lang, pero Tagalog lahat yan eh. Meron kaming ampon, 10. Yung pag-aampon namin, hindi naman namin talaga yung plinano. Basta dumating lang. Nag-umpisa ngayon nung meron kami isang empleyado na maraming mga kamag-anak. Basta dinadala na lang dito. Tapos yung isa naman, pilay. Binili sa akin ng uncle niya. Yung mga anak ko, tsaka sila, grew up together. Walang differentiation sa kanila kung sinong tunay at kung sinong hindi. Hindi naman sila legally na inampon. Dito lang lahat sila lumaki. Kaya lahat sila, ang pinakatinitinay lang kuya, yung aking panganay na anak, yung si AB. Lahat yung kuya AB. Maganda yung samahan nila. Hanggang ngayon. Bata pa lang ako, sila yung nag-alaga sa akin, sila yung lahat. Kung yung ginagawa nila pag-aalaga sa bata, ganun ang ginagawa nila. Ako natutuwa dyan in a way na may kanya-kanya nga ng pamilya yan. Pero every now and then, pag uuwi ako, may makikita ako sa bahay na dala ni ganito, dala ni ganoon. Tapos sabi, bakit yan nagdala? Tatawagan ko ba? Ano to? Wala lang. Alala lang kita. Ang sarap eh. Ang sarap sa puso eh. Hindi mo na-expect yun na may payback. Minsan ka lang dadaan sa bundon to, kung anong mabuting gagawin mo, gawin mo na. Baka hindi na bumalik eh. Actually, remodel dito because nung Undoy, we lost everything. Zero ito. Because after that, I ventured into furniture. So what you see are pieces that actually display namin. We sell these. Gawa namin lahat dito yan sa aming woodworks. Pati yung mga panelings dito. Areas, lahat yan. Gawa namin yung lamp, gawa namin yan. Minsan may bisita kami dito na gusto niya yung sofa. Pag uwi niya, kasama na yung sofa. Built ito for condos kasi lahat yan ay modular. Nakakalas. So yun ang main client namin, small spaces. We make small furniture. 2010, pumasok na ako sa woodworks. Pero lahat ng ginagamit kong kahoy, hindi bago. Puro, kaya nga tawag dito scrapyard woodworks. Pero napapabago ko. Ayan, pinto na yan. Actually, hindi to crates ng maliliit eh, yung malalaki. Yung kung saan siniship yung mga kotse, yung mga ganon, yung mga truck. Binibili ko kaya malalapad eh. Kaya ako nagpinto na kahoy, at least hindi nalulusaw. Kasi after Undoy, nalusaw yung mga ibang pinto namin eh. Nung Undoy kasi, wala ako sa bahay. Kami pareho, nasa mission kami sa Brunei. Akala ko ulan lang. Kasi hanggang sa tumawag yung anak ko na dalawa sila natira rito, yung youngest at yung third, na dad, mukhang mataas na yung tubig. Ang concern ko noon yung kotse. Sabi ko, iakyat niyo yung kotse sa mataas na lugar. Hindi ko naisip yung extent ng flooding. Nalaman ko lang sa news. Hindi na ako makatawag kasi lahat ng tinatawagan namin, patay na yung mga cellphones. So 3 days after, nakabalik kami rito. That was the only time bumaba yung tubig. Pagdating ko rito, putik. Putik na hanggang tuhod. Tapos wala kami mga pinto. Bagtanggal yan eh. Wala kaming furniture.
Daming gamit, wala akong damit. Tapos yung kabila, yung aming business side, we lost, sabi nga niya, 10D10, we lost 17 computers. Tapos mga camera, mga 5 camera. Yung mga uso pa yung mga Sony malalaking pinapatong dito. Lahat ng gamit namin sa editing, lahat ng gamit namin sa production, lahat. Nag-goodbye. Tapos wala kaming pagkain. That was the only time I realized, pag kukunin ni God ang isang bagay sa'yo, maski anong hawak mo mawawala eh. Doon ko lang rin na-realize na lahat pala ng ating gamit-gamit dito sa buhay eh, talagang temporary. Ito, collection ko ng pins. Iba-iba. Hindi ko alam, ba't ako nangolekta ng pins. Nag-umpisa ng collect ako ng pins ng countries na napupuntahan ko. Mahilig na kaming lumayas, mahilig kaming mamasyal. Hindi pala nila napupuntahan Africa. Pero basically, all over the world, nakaikot na sila. Yung experience nila, na hanggang ngayon, pinag-uusapan pa nila, natatanda na nila, hindi nila makakalimutan. Kung bigyan ko na regalo yun noon, bigyan mo ng Xbox, bigyan mo na, makakalimutan nila yun eh. Pero yung experience, nasa puso nila yun. Panganay ko, si AB, isang reason na nasa industry siya na to, na-inspire siya doon sa kanya mga nakita. Nung nasa Rome kami, nakita niya, at sa France, nakita niya yung mga plays, yung mga ganun. Ever since kasi mahilig niya sa ganun. So, na-inspire siya lalo. Yung anak ko, yung pangatlo, yung architect. Nung nag-aaral na siya ng architecture, tsaka nagsisi yun, sabi nga niya, pero mo, andoon ako sa mga Doric columns, mga Corinthian columns, yung mga ganun. Hindi ko pa pinansin, samantalang binibigyan na exam sa kanya sa architecture yung mga yun. The reason nag-Holy Land kami in 2000 was because yung only daughter namin na-kidnap. This was in 1999. So, devastated ang buong pamilya. Hindi namin alam kung saan namin nahanap yung anak namin. Nagtitext lang yung mga nag-kidnap sa kanya. Wala naman dininiman na ransom. Ang prayer lang namin doon, mahil yung daughter namin. Nagplano kami noon. Punta kami ng Holy Land. Punta kami ng Rome, tapos Holy Land. Tapos pinagdasal namin siya doon na mahil siya. Ayun, sa awa naman ng Diyos, may asawa na nga siya ngayon, 10 years married na. Naayos naman siya. It took a long process, both for her tsaka para sa amin. Ang anak na at that time, si AB was already sa ABS-CBN International. Ang ganda ng trabaho niya. Give up niya. Doon ako nakuha sa kanya na antig no, sabi niya, alam mo dad, ma'am, minsan we face crossroads in your life and you have to make decisions. I have decided to leave my job and take care of my sister. Tapos doon nga nabuo itong Imagine Image 2000. Kaya we're 16 years sa August in business. Yung office namin doon sa aming production and events, si Alma, yung aming superwoman. Si Alma yung aming coordinator sa lahat. Ngayon maluag, pero pag may events, tambak ito ng kung ano-anong gamit. Ang naging business na namin yung lights and sounds. Tapos, pwede ko pag malaki, kami nagtayo ng mga paging systems ng Metropolitan Museum, Central Bank, at saka yung Cultural Center. Si Tita Ditas ang nagpapatakbo ng lahat. Ako, cameraman lang ako. Pagdating sa business actually, ako yung marami naiisip. Pero yung misis ko, magaling magnegosyo. Kuhan lang ako innovator eh. Sobrang love ko yung mag-business. Maraming sakit ng ulo pero mas gusto ko because maraming oras umisya. At least, wala na akong boss na pagpapaalaman. Marami kaming pinagdaanan na financial problems. Utang dito, utang doon, pagka nakapera, bayad. Yung ganong cycle, dumaan kami doon. Tapos yung business, okay naman, tapos biglang yung nawala yung isang client namin na malaki na umorder nung lighted flowers, ini-stop namin yung business. Nagkaroon kami ng bakery, nalugi. Tapos itong business namin ngayon, yung Imagine Image, ano yan, roller coaster. Okay nung una, tapos walang project, baksak, may project. As a husband kasi talagang iniisip niya palagi kung ano yung gusto ko. Andyan din siya palagi pagka may mga concerns ako, lalo na sa work ko. Very supportive siya. Minsan seloso, pero okay lang yun. It shows na mahal pala ako. Naging sandalan ko siya sa lahat ng mga trials. I would say that he's really a good partner for life. Pinakita niyang mahal na mahal niya ako at ang mga anak namin through his words, through his actions, pagsiserve dito. Pagka busy-busy ako sa business ko,
para sa business namin pala. Halos, minsan late na natutulog, ganyan. Siya na yung nagluluto ng dinner or magluluto ng breakfast. Ganun siya so very supportive siya sa amin. Para sa akin, continuous learning yung pag-aasawa. Buhay may asawa na maski na sa edad na to, you still learn eh. Una-una, siyempre, habang tumatanda ka, nagmimelo ka na. Dati-dati kasi ang gusto mo, yung gusto mo. Ngayon, ano yung gusto niya. Ganun na yun eh. So, ito yung office. Tapos, bali, 2 lots ito. Ito yung ginawa naming office, tsaka tambakan, tsaka warehouse, tsaka whatever. Tapos, paglabas natin dito, balik tayo doon sa aming bahay. Makikita ninyo, meron kami may jeepney kaming goma. Props yan eh. Most of the props kasi ng mga events namin, kung ayaw kunin ng kliyente, imbis na sirain namin, uuwi na lang namin. So yan, dinidisplay. Hanggang sa susunod na pwedeng gamitin. Lahat yung props, pati yung sundalo nakatayo na yung props yun. May time kami ngayon for the business at saka to help others. Right now, may pinapaaral kami. Anak ng aming mga karpintero. Tsaka may 2 pang mag-aaral. Ang sa akin lang, grabe ang blessings ni Lord sa amin eh. Saan mo naman dadalhin yun? Di, ipasa mo sa iba. Kung ang purpose mo sa mundong to ay magpayaman, mali ka. Ang purpose, kaya tayo dinala ni Lord sa mundong to ay para makatulong sa iba. Maging conduit of grace para sa ibang tao, hindi para sa sarili natin. Kasi kung para sa sarili mo lang, tawag doon selfishness. Kasama ito sa damage ng Undoy actually. Tawag namin dito the last resort. After Undoy, ginawa namin jacuzzi para sa mga bata. Kung ano ko sa bata eh, gusto ko maraming bata eh. Kaya nga maski kakalat-kalat dito yung apo ko, anong daputi yan, okay lang, walang problema sa akin. Kasi para sa akin ang bahay should be user-friendly. Hindi museum. Hindi ko ano na ilalagay mo dyan tapos hindi pwedeng galawin. Ba't po manilagay? So, gusto ko yung bahay na warm. Tsaka gusto ko yung bahay na walang bawal. Huwag mong hawakan yan baka mabasag. Yung walang ganun. Makikita niyo dito. Maski anong kalkalin niyo dito. Okay lang. Walang mababasag. May history to eh. Lahat ito, scrap. Gawa sa scrap. Yung mga kahoy na tinatapon, binubuo nila. Tapos ito, naging bahay. 2-story yan. Si Ray, siya yung aming artist. Yung mga products namin, siya nagre-render. Aming mga furniture. Gaya ngayon, magre-render siya ng kama. Ito yung parang leisure area nila. Merong kung saan sila nagpapahinga. Merong aircon yan. May TV. Ang aking kuwan dito, ang aking storage underground para to save space. Yan. Diyan lahat ng mga materials nila, may mga pintura, whatever. Kaya lahat ng space na maximize ko. Tsaka para pag may lumusob na zombie, diyan ako magtatago. Wala kaming oras malungkot eh. Gumagawa kami ng paraan para hindi kami malungkot. Focus kami sa business, tapos nagsiserve kami sa CFC. Kasi kung wala si God sa lahat ng ito, hindi ko alam kung saan kami tatamputin eh. Si God ang nagdidirect lahat ng buhay namin. Sa bitaw lang, bahala na siya. Ito yung gumagawa na mismo ng mga furniture. Magawa sila ng mga furniture ngayon para sa condo. Center tables. Ito naman cabinet, wardrobe cabinet. By profession, electronics engineer. Galing ako sa UST. Tapos lumaki ako sa isang pamilya, 4 kami magkakapatid, 3 boys, 1 girl, pero family na military ang upbringing kasi yung father ko nasa military. So very disciplined kami lahat. Tapos at the same time, ang dream sa akin ng parents ko actually was to take care of a farm, maging farmer. Kaya lang hindi natupad yun dahil I opted to follow my heart to take up engineering. Ayun nga, this is where I ended up. Kaya ako napasok sa woodwork dahil nagsawa na ako sa computers. Kasi nung meron kaming mga karpenterong gumawa rito, wala na silang mapuntahan. Sabi, gagawa tayo ng kung ano-ano. Sumobra yung ginawang kung ano-ano. Binibenta ko.
eh pwede naman palang gawing negosyo. So napasok ako dyan. Nawala yung business, nawala yung gamit, dahan-dahan na build up. So maski na mahirap, nag-struggle kami. Unang-una, ilagay mo yung Diyos sa gitna ng pamilya mo. Pag nawala ang Diyos, mahihirapan kayo. Pangalawa, enjoy your children while you can. Hindi ko sinasabing magkamagkaplot, pero I decided not to. Kasi nga, ako'y nag-asawa para magkaroon ng pamilya, hindi para iiwan yung pamilya. Pero ang sarap kasi na nag-struggle kayong sabay eh. Kasama yung mga bata sa struggle. At in the end, pag nag-succeed kayo, may sense of fulfillment kayo. At the same time, ang saya. Actually, itong bahay namin, sabi ko nga kanina, Lego. Dinugdugtong-dugtong. Tapos, mga 16 years ago, naglagay kami ng second floor. Nakalimutan namin nilagyan ng hagdanan. Kaya, ang aakyatin natin ngayon, ladder, na ginawang hagdanan. Matataas ang steps, pero it serves its purpose. At ang mga anak ko tsaka mga lumaki dito Kung titinan mo, matarik to Nasanay na lang kami. Nung andito pa yung mga bata, divided dito sa kuwan. Ito yung kanilang study area, tapos andun yung kanilang entertainment area. Ika nga, sacred space namin to, family place namin to. As a father, naku, he's a very good father. Ano siya, disciplinarian. Nung the children were growing up, siya yung ang tawag sa kanya ng mga anak namin, Hitler. Kasi talagang nadisiplina niya sila. Ikukulong sa kwarto, yung mga ganong klaseng disiplina. Pero, kinakausap naman niya. 100% sobrang pasalamat ako sa ganitong klaseng magulang. May magulang ako na katolikong sarado, may magulang ako na active na nagsiserve sa community. Pero ang pasalamat lang ako kasi hindi sila ganong kahigpit sa amin. They have their trust in us. Nasa sa amin yung gusto namin gawin. Basta, wag lang namin kakalimutan ng Diyos kahit anong mangyari. National Geographic. Mula 1953, may issue ako. Organized lahat yan. OC nga ako Itong space na to, pag andito yung mga bata, nagja-jamming kami rito, may mga gitara, may piano. Tinanggal ko na lang yung mic. Ang sasama kasi ng boses. Hindi. Space lang namin ito as a family. Parang family room. Kasi nung maliit ako, tinuruan ako nanay ko magpiano. Nanay ko kasi musically inclined Nagpa-piano, nagigitara, nagbabandurya, mga ganon. So naipasa niya sa akin yon. Tapos naipasa ko sa mga anak ko. In fact, yung mga anak ko, may mga banda. Lahat sila nagigitara, lahat sila nagpa-piano. Actually, may VHS pa ako. Meron ako mga DVDs, pero display na lang yan kasi lahat digital file na ako Kaya lang yan, totoo lang, I lost a lot nung undoy. Kasi mga files ko, pictures na luma. High school pa lang ako, photography na agad ang hobby ko. Ang paborito kong subject, tao. Hindi ako mahilig sa landscapes, hindi ako mahilig sa mga dagat-dagat, bundok-bundok at sa mga araw-araw. Gusto ko tao. Kasi sa tao, makaka-capture mo sa mukha nila. Actually, yung isang gift na nakuha ko kay Lord kaya kong kumilatis ng tao Hobby ko rin yung gardening. Nagde-develop ako ng isang garden system na for urban areas na maski maliit ang lugar mo, pwede ka mag-grow ng fruits, vegetables, mga herbs. Dami naming tarpaulin dahil sa events. Imbis na itatapon mo, gumawa ko ng frame, ginawa kong pool na yung isda. May tilapia. Nagre-recycle yung tubig kaya tumutubo yung halaman ko doon. Maling tubig ng tilapia, pupunta sa halaman, kasi babalik dyan, filtered na. Kaya ang daily grind ko kasi, siyempre, pagising mo, dasal. Pagkatapos ng dasal, kinakausap ko yung mga halaman ko. Napakain ko yung isda ko. So, nakaka-relax kasi mag-gardening Tsaka, yun nga, imbis na mag-jogging ka, ito na lang, pagpapawisan na ako rito Ito, tawag nito, stevia. Ito yung pamalit sa mga diabetic. Matamis ito Sugar leaf ang tawag nila rito. Ito naman mint. Kaya pag kinain mo sabay, parang may chewing gum. Nag-hobby ako nung herbs dahil nga 3-4 years ago, nung na-diagnose na may diabetes siya, puro halaman na lang kinakain namin. mga kuha naman yan mga nakakagaling. So, yun ang ni-raise ko. Hanggang ngayon, dumami na ng dumami. Hindi ako nagbibenta, binibigay ko nga lang Pero ngayon magbibenta na ako. Ayun, naka-video. Video cam tayo. Ayan.
Hello, Ezio! Where are you going? Hoy? You go to Legoland? Yes. Wow! The third is EF, Emmanuel Frederick. He's an architect. Yung napangasawa niya, architect din. So, silang dalawa, they have one child, one son. At nasa Jakarta sila. They're both working in Jakarta. Ayun yung ako. Nasaan ba kayo? Sa taxi? Apartment pa lang, paalis pa lang. Ezio, hello! O, kiss kay Mamita, kiss. O, saan ang punta niyo ngayon? Singapore, Tapos, Malaysia. hello! Wow! What's that? They're just so close to us. Very open. Very open sila. Pag may problema sila, magkaka-girlfriend or may liligaw. Even sa love life nila, sinishare sa amin. We're that close. We're very close. Wala. Miss you too, Ezio. When are you visiting here? Bayan, kulit ang anak mo talaga. If you want to have a family, have a family. Focus on your family, not on your work, not on your business. Magtatrabaho ka 20 years, pag alis mo sa trabaho mo, nakalimutan ka na ng empleyado mo o ng boss mo Tapos magtatrabaho ka para lumaki-laki ang kita. Yung sinabi ko nga sa anak ko ngayon, malaki ang kita, pero ibibili mo lang rin ng gamot yan Ibuhos mo na lang sa pamilya mo. Di bali na sabay-sabay ka maghirap. Bye, Ezio! Bye, Ezio! Ingat ka! Love you! Ayaw. Ang kulit. Ulit! Mahal ka tatay mo. Bye! Bye-bye! Sige, EF. Enjoy kayo sa Legoland. Sige. Bye. Love you. Bye. Buti na lang we were able to attend this community because otherwise, hindi na dapat kami magkasama ngayon. We would just be one of the statistics ng mga separated couples. Malaking pinagbago niya nung nasa community na kami. Kasi noong una, hindi naman niya nagsisimba, hindi nagdadasal. Pero nung nandito na kami sa couple circus, yun siya na nagyayang magdasal, magpunta sa simbahan. Nung nasa community na, siya na nag-take on as a father, as a leader of this house. It's good to see a lot of you. It's good to see familiar faces. Yeah, so I was looking earlier, sabi ko nga it was not a mistake because 35 years ago, God affirmed me that I joined the right community. Happy anniversary, brothers and sisters! Tingin ko lang sa CFC, trabaho ito ng Diyos. Na sabi nga doon sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord build the house, those who build it labor in vain. Kung hindi ito si Lord ang gumawa ito, matagal na wasak ito Tsaka gusto ni Lord ito for families kasi nga, again, kung hindi siya ang gumawa nito, hindi maapektuhan ng mga pamilya. So isa sa naapektuhan doon, yung pamilya namin. Na because of the community, maganda yung growth ng mga anak ko, kami as a family. At the same time, nalagay si God doon sa sentro ng pamilya namin.